At unang araw ng Ramadan serye, ang main dish ay kabsa laham with vegetable. Una kong ginawa, nagpakulo na rin gamit ang pressure pot ng mga karne para sa soup at para sa kabsa. At nag-boiled ng egg sa kabilang burner at ito naman ay ground beef para sa fresh na sambusa meat dahil gusto nila yung fresh. Mixed spices, paminta at maji ang pangbalasa. Ito naman ang whole wheat, gagawin natin tong soup. Ito ang tinatawag na gum soup or Ramadan soup. 2 cup yung ginamit ko dyan para pati bukas ay ito na lang yung gagamitin kong soup, initin na lang. Then nag-chop na rin ako ng dill at chives para naman to sa sambusa meat. Nung naluto na yung ground meat, saka ko nilagay yung dill at chives na chop ko. And then ito ding boiled egg ay hiniwa ko ng maliliit. Hindi ako nakastore ng sambusa meat sa freezer dahil dito sa boiled egg. Dahil pangit yung sambusa meat na may egg na ilagay sa freezer. Kaya gusto nila yung fresh. Mas masarap naman talaga pag fresh. Nagbabalot lang ako dyan ng 25 pieces para ngayon. First day ng Ramadan, so malamang gusto nila yung maraming sambusa meat. Well, nagpakulo tayo ng wheat para sa ating soup at nagpakulo din tayo ng karne. So, naghiwa pa din tayo ng mga gulay. Ito naman ay side dish ng kabsa. So, yung gulay dyan ay lettuce, tomato, at yung cucumber. Ayaw nila palagyan ng onion para pag pupunta nila ng mosque ay hindi sila mangangamoy. Request nila ang kabsa na may gulay. So, yung gulay nilagay ko dyan, pumpkin, carrots, at zucchini. So, sumabay naman naluto na yung wheat na pinakuluan natin at saka yung mga karne. So, yung wheat, pagkatapos ay nilagay ko sa blender yung mga 3/4 niya. Nag-iwan lang ako ng mga 1/4 para merong manguya-nguya. And then, blender ko yung mga 3/4. Para hindi mahirapan ang blender, nagkuha ako ng soup from the boiled meat and then sinama ko sa blender. And then, nilagay ko na balik doon sa pot. And then, nag-blender din ako ng 4 na cup na yogurt. Nilagyan ko din yun ng soup from the boiled meat. Ang spices dyan, cardamom powder, cloves, at black peppercorn. Tapos, nag-add ako ng 2 magic cubes. Ito namang beef na to ay ginawa kong flakes pero medyo malalaki na pagka-flakes and then in-add ko dyan sa soup. Sa kabulang burner, nag-init ako sa maliit na kawali. Naglagay ako ng butter at hindi ko alam kung anong pangalan dyan. Sa dahon na yan, basta spices yan para sa Ramadan soup. At naglagay ako ng mistika. Yung nakita nyo kanina na maliit-liit na yellow na parang bato. Then ito naman, nag-fry ako ng almond nuts. Until golden brown lang yan, itapping sa atin yan sa kabsa. Alasin ko na to ng hapon kanina kaya oras na para umpisahan ng kabsa. Nagisa ako ng garlic paste and ginger. Inad ko na yung maraming onion and small cut tomato. And then naglagay ako ng 2 pieces ng dried lemon and then yung mga baharat. Mixed spices lang yan at kabsa mix. And then nag-add ako ng maji and asin. Then naglagay ako ng half pack ng tomato paste. Saka ako nag-add ng water from the boiled meat. Enough yan para maluto ang ating kabsa. Sa basmati rice, 1:2. So, 5 cup ng rice, 10 na water. Then, inuna ko nilagay yung carrots. Saka ko pinakuluan ng half cook lang. Ito namang rice ay babad natin yan ng 30 minutes. Hinugasan ko muna yan until luminaw na yung tubig. Saka ko na yan binabad. At nung half cook naman na yung carrots, inad ko na yung pumpkin at zucchini. Then, yung karning pinakuluan kanina, kinuha ko, tinanggal ko yan at nilagay ko sa baking pan. Kumuha ako ng konting sabaw doon sa niluto nating gulay kanina. And then, nag-add lang ako ng olive oil dyan. Then, nilagay ko dyan sa karne. Then, ibobroil natin yan mamaya pag malapit nang maluto yung kabsa or malapit na ako mag-serve. Ito naman yung mini sambusa cheese para to sa sweet. So, i-fry lang natin yan until golden brown. And then, pagkatapos ng maprito yan, lagyan yan ng sugar syrup. Isa to sa mga binalot ko nung nakaraang linggo. So, pagkatapos iprito, dapat lagyan agad yan ng sugar syrup. And then, optional lang yan. Lalagyan natin ng sesame seeds or pwede din black sesame seeds or pwede din plain or pwede din pistachio nuts. Pag gusto kayo kung ano yung gusto niyo. Ito talaga yung all-time favorite ng amo kong babae na sweets para sa Ramadan. So, isi-serve yan kasama yung Arabic coffee. Siyempre, titikman muna natin, no? Mauna tayong matikim dahil tayo yung nagluto. About naman doon sa Arabic coffee or unang kakainin ng mga amo, andun yun sa vlog ni Belle. Panoorin niyo yung vlog ni Belle. Then, nung naluto na yung mga gulay,
atay, nilagay ko na yung basmati rice. So, pag nalagay na yung basmati rice, dapat hindi na maghalo-halo ng halo dyan para hindi malamog or hindi mababasag or hindi mapuputol yung mga basmati rice. So, pagka maghalo dyan, isang beses or dalawang beses lang pagka malapit na siyang mainin or malapit nang maubos yung tubig. Then, ito naman, pahabol to na menu ni Amo. So, ilulutuin ko lang yung atay ng karof or lamb. Nagisa ako ng garlic and ginger paste and then maraming onion and small cut tomato. Then, nilagay ko na yung atay ng lamb or atay ng karof. By the way, ang atay pala sa Arabic ay kibda. Tapos, yung pangpalasa dyan, asin at paminta. Then, lutuin lang yan ng very light. Dahil matigas yan pagka lulutuin yan ng over. At ready na yung ating gum soup or Ramadan soup. Ito yung the best soup para sa kanila. And ready na yung ating karni. Naka-broil na din siya. And oras na din to para prito ako ng sambusa. Pagka mag-adan na or tutunog na yung kanilang moske na adan na. So, ibig sabihin, inom na yan sila ng tubig, yung mga yogurt, yung kape, kakain sila ng sweet. So, oras na yun para nag-fry na ako ng sambusa. So, ready na yung sambusa, guys. And then, isusunod ko na talaga yung mga main dish pag kakain sila. Then, kakain yan sila or inom ng Arabic coffee. And then, magdadasal. And tapos, ina-expect na nila yan na ready na yung table. So, while nagdadasal sila or kakain sila ng breakfast nila, ako naman dyan sa kusina ay busy para ihanda na yung mga main course. Kasama yung sambusa, salad, at itong kabsa. Medyo ngarag tayo dyan dahil nung nagprito pala ako ng sambusa ay umupo na sila Amo tapos na pala silang nagdasal. Ibig sabihin, pagkatapos silang magdasal, ora mismo niyan ay upo na yan sila sa lamesa para kakain. So, yan. Naglagay ako ng almond nuts. Ready na yung ating kabsa. Then, balik ako sa kusina para asikasuhin yung salad. Ready naman yan. Nakakat naman yan kanina. Nilagyan ko na yan ng lemon, olive oil, at salt. And then, hinalo-halo konti. And then, serve. Hindi ko pala nasabi kanina, meron pala kaming bisita today. First day ng Ramadan at inimbitahan ng amo kong babae, yung nanay niya. At yung nanay ni Amo ay may kasamang katulong na ibang lahi. Sambusa. Tapos, syempre, yung pambansang inumin pag Ramadan, grill to. Binto. Soup. Excuse naman sa kamay, no? Ay, sorry sa kamay. Ito talaga yung ano nila, drinks. Ramadan drinks. Binto. Tignan nyo na may itsura ko din. Mga tao, tignan nyo, parang naghahasa na 10, tignan nyo rin si Madam Reza. Wait. O, tignan nyo. Halata bang ano? Hindi ba halatang pagod yan? Hindi siya Hagardo Versosa, di ba? Sana all fresh. Ganyan pagka napagod, guys. Lalong sumasarap. Ay, lalong napifresh. Sana all fresh. Yarn. Sa akin, lang. Meron kaming visitor. Pero, hiya maabga kami na. Nandito yung Indonesian. Pareho-pareho ng mga word. Ang Pilipino. Kain. Yung tutong is the same sa Indonesian yung tutong. Alam niya rin yung siraulo. Sa? Hindi Arab siraulo, sa? Gam soup. Gam soup to, di ba? Pero ang tawag dito, Gangnam soup. Ang bansa rin nila. Ito yung makain ni Belle na soup. Masarap to. Gusto ko to. Parang lugaw na maasim. Sambusa. Kaso lang, yung mga spices makain. Cheese. Tuwang-tuwa yung mga amo sa food. Baga prito ng tama-tama lang. Yung salad. Nalutong pa yung Ang gusto meat to, mga tao.
Parang hindi ko na makain yung kabsa.